Sa pag-iikot ng resibo, isang araw matapos manalasa ang habagat at bagyong Karina, tumambad ang putik at sira-sirang bahay. Tulad na lang sa barangay Tatalon, Quezon City. Labis daw ang pangamba ni Jennifer dahil nasa likod lang ng bahay nila ang ilog. Galing po sa baba, bakit po kami rito sa second floor kasi tumataas na po yung tubig. Hanggang dito po yung inabot ng tubig dito sa second floor namin. Kaya kailangan po kasi namin lumikas kasi kapantay na rin namin yung ilog dito sa Maydike. Sa takot na tangayin sila ng patuloy na tumataas na tubig sa ilog, hindi na siya nagdalawang isip na butasin ang kanilang dingding at maglagay ng kahoy na nagsilbing tulay papunta sa kalapit nilang bahay. Kinailangan niya itong gawin para sa kanyang mga anak at 73 taong gulang na nanay. Si nanay, dito na namin siya idinaan para lang ma-rescue namin siya kasi walang dumarating na rescue sa amin. Tapos dito po, galing dyan na lang po namin siya nilagay sa kabila, sinira na lang dito. Kasi walang ibang dadaanan, mataas na talaga yung tubig. Dito na kami, hanggang dito sa may taasan namin na bubong, nandiyan na lang ako para makahingi ng mga tulong-tulong, makadiskarte ng pangkain ng mga iniwan dito, tsaka yung mga baby. May baby po kasi kami. Panawagan niya, huwag silang kalimutan sa ganitong panahon na pinakakailangan nila ng tulong. Ayun nga po, sana po, makarating po sa inyo na tulungan nyo naman po kami dito. Babayin nyo rin po kami kasi ang hirap po talaga. Ang hirap po ng kalagayan namin dito. Ganito pa lang hirap pagka may matanda ka rin kasama. May mga bata, may baby. Alam ko anong kaya ko. Hindi ako iiyak talaga. Ang hirap pala. Tulungan nyo rin po kami kahit hindi po malaking tulong. Sapat lang po sa mga taong nasa lanta. Tinulog ng resibo sa lokal na pamahalaan ng Tatalon ang panawagan ni Jennifer at maging ng kanyang mga kapitbahay. Ayon sa kanila, may sistema raw sila sa pamimigay ng mga ayuda para sa mga nasa lanta. Siniguro naman nila na makakarating din ito kanila Jennifer at kanyang pamilya. Mga nasa lanta ng bagyong Karina, inikutan ng resibo. Sa Cainta, Rizal, labis ang pag-aalala ni Nanay Melesia para sa kanyang asawa na stroke patient. Bukod sa mga gamit na kinailangang isalba, ang kalagayan daw ng kanyang mister ang kanyang pinaka-iniingatan. Siyempre, yung gamot, yung ano niya, hindi mo basta mabuhat-buhat, mabigat. Eh, siyempre, may edad na rin ako. Sa pag-asang mabigyan sila ng nararapat na atensyon, dinulog ng resibo sa lokal na pamahalaan ng Cainta ang sitwasyon ng mag-asawang Melesia at Heriberto. Nang matanggap ang impormasyon, nagtungo ang ilang kawani ng City Social Welfare and Development Office at health officers ng Cainta sa bahay ni Nanay Melesia. Ayon sa nurse na sumuri kay Tatay Heriberto, aalalayan nilang makapag-therapy ang pasyente sa lalong madaling panahon at patuloy nilang imo-monitor ang kanyang kalagayan. Okay naman po siya, yung blood sounds naman niya okay, yung BP niya naman okay. Plan of action na gagawin namin is we'll coordinate po sa aming barangay disaster risk po dito sa BDRMC sa Karangalan to prioritize yung transportation ni tatay going from sa bahay nila papunta dun sa rehabilitation center. Sa gitna ng bawat pagsuong sa mga baka, paglikas at pagbabayanihan, ang tulong mula sa iba't ibang antas ng pamahalaan ang magsisiguro sa kaligtasan at pagbangon ng lahat. Kaya hindi man bago sa ating mga Pilipino ang mga sakunang dulot ng bagyo, nananatili ang panawagan na paigtingin ang pagresponde sa mga nasa lanta.